I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello Universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. Meron tayong upload videos updates. Shoutout sa mga Marcos Loyalist supporters Filipino NOFW. Another nakatinggang farm road to market. Bypass road, OM goes. Alam nyo guys, si PBBM, taga-salo ng mga nakatingga. Katulad niya, no? Wow, OM goes. Ano ba yan? Tingga pa more. Ano bang ginawa ng mga local governments? Ba't hindi dinudulog yan sa DPWH para nang sa ganun matapos? Sabi ko sa inyo guys, ang lahat ng problema ng mga nakaraan, anumang klaseng sektor dyan, sektor ng DAR, sektor ng DPWH, sektor ng DOTR, lahat-lahat na. Si PBBM po ang tagasalo ng mga unfinished project at mga nakatinggang mga proyekto. Tapos sabi ng mga dilis, pag natapos na, credit kay kuon nila. Hello, syempre hindi. Credit kay PBBM. Kahit na naumpisahan mo ng ilang dipa yan, tapos i-credit nyo sa puon nyo, maya naman kayo mga beswa. Ayan Uy, nako. Ang laki po maitulong itong ang farm road to market, lalo na sa mga bypass unfinished business. Unfinished pala. Yung proyekto na yan. Ang laki na itulong na ito. 'Di ba? Alam po natin mga kababayan kung anong ibig sabihin ng farm road to market. 'Di ba? Kailangan po nila yan. Dahil yan po ay kung tag-ulan, nako, tulad niya hindi sementado 'yun. Ayan putik po 'yan. Ngayon ang problema, dahil maputik po 'yan, mga kababayan, paano nila maibaba ang kanilang mga produkto na bagong ani? Siyempre gagamit sila ng kuliglig, kalabaw, or karusa man 'yan para maibaba at maibenta sa supermarket, sa merkado. Ngayon, pag yan ay sementado, na tinatawag ng farm road to market, maganda ang kanilang maganda ang kanilang daanan at malaking maitulong sa kanila niyan. Doble pakita nila kasi dire-diretso na pag may ani galing sa kanilang taniman, kung mayroong farm road to market sa gilid nun, diretso na, hindi na sila gagamit ng kalabaw or kuliglig, di ba? Diretso na sa sasakyan, diretso na sa merkado. Di ba? Ganda. Tulad niya, lupa. Putik kasi yan Hindi nila madadala ang kanilang ani sa merkado. Nang dito dahil putik, gumagamit sila ng kuliglig. See? Yan. Bakit nga ba nakatingga? Ano bang ginawa? Nasaan ang pundo? Hay, nako. Yan na naman po tayo. Puro tingga. Buti pa nga, ang bait-bait ni Pangulong Marcos Jr., hindi siya naninisi. Yan ang gusto sa kanya ni Senator Rapi Tulfo. Hindi naninisi, tahimik lang ang Pangulo na nagtatrabaho. Taliwas doon sa sinabi ni Sara Duterte, walang nagawa ang gobyerno. Hello. Siya kaya ano kayo naginawa niya? Nakikita niya si PBBM, pero si Papa niya, hindi niya nakikita sa kapalpakan. Sabi nila magaling daw pinuno. Well, kung talagang magaling ka pinuno, dapat hindi ka nakulong, di ba? The other side naman ng kanyang leadership, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, okay naman. Pero ang masaklap, yung kapwa mo Pilipino na parang namatay lang sa gilid, parang mga asong pinagkikitil. Walang due process. Kaya nga nakulong di ba? Yan, magaling mamuna si Sara, pero yung sarili niya, hindi niya pinuna. Ano kaya ang nagawa niya sa taong bayan? Walang achievement, lahat-lahat. Lack of knowledge, lack of skills, lack of experience sa pamumuno. Kaya walang kwenta. Ikumpara mo na kay PBBM, nako, si PBBM pa. Batikusin mo na hindi magaling mamuno. Hello, kakahiya ka naman, di ba? Kaya yan, tuloy-tuloy mga kababayan. Anong sinabi dito? Basahin ko sa inyo, okay? Sabi dito, PBBM, mas maraming bypass farm to market road, mas malaking kita para sa mga magsasaka. Tama nga naman. DPWH minamadali ng tapusin ang kontraksyon ng mga natinggang bypass road sa Bamban, Kapas, Tarlac, OM goes.
Ang daming nakatinggang proyekto Si BBM lang talaga ang may malasakit sa bayan. Sabi dito, inutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapagawa ng mas maraming bypass road sa buong bansa para matulungan ang sektor ng agrikultura at ang mga magsasaka na mapalaki ang kanilang kita, mabawasan ang konsumo sa gasolina at mapaikli ang biyahe para lang madala ang kanilang ani sa merkado. You see guys, nakakaawa naman din talaga sila. Yung mga ani nila, hindi nila maibaba kasi nga putik, gumagamit pa ng kuliglig. 'Di ba? Ganun talaga ang buhay, guys. Sa mga magsasaka. Pero dahil dito nga sa utos ng Pangulo, mamadaliin ang mga bypass at saka mga farm road to market na nakatingga from the pass, madali na lang ang kanilang mga pagbaba ng kanilang produkto. 'Di ba? Duplikita pa. 'Di ba? Kasi sementado na ang sasakyan naghihintay na sa baba. Bilis, hindi na sila gumagamit ng kuliglig or karusa o ano man yung kalabaw or kabayo. Yan ang pinaka-the best. Alam niyo naman, si PBBM pagdating sa magsasaka, number 1 priority niya po yan. Ang mandato natin para sa Regional Director and Strict Engineers, ang priority taga bypass road na unfinished, very important. Yun nationwide, kasi mas mapabilis ang opening ng mga kalye, mas magagamit ng mga farmers. Natin sinabi ng Public Works Secretary Vince Dizon matapos ng inspeksyonin ng 2 road project sa Bamban at Kapas, Tarlac. Naku! Hindi lang po yan dyan, marami po yan, no? Mga ganyang sitwasyon. Ilang region ba tayo, guys? Hanggang region 13? Marami po yan, maraming proyekto na nakatingga. Wala naman tayong magagawa Iniwanan, nakatingga. Sinong sumalo? Si PBBM. Tapos sabihin walang nagawa. Wow. Patay mali lang kayo, didma kayo dahil anti-Marcos kayo. Tulad niya, no? Yan, no? Grabe. Pakinggan po natin mga kababayan ang sinabi ni Secretary Dizon. Focus tayo sa mga bypass. Ang mandato for RDs natin, saka sa mga district engineers natin, ang priority talaga, bypass roads. Lalo na yung mga unfinished. Napakahirap po talaga, lalo na pag tag-ulan po, nadodoble po yung konsumo, gumahatak yung pong mga sasakyan namin, lalo na paglabas ng mga produkto namin dahil kargado sila. Farm to market road na rin to. So, alam niyo po, napakamahal ng crudo ngayon. Hindi po napakaani, napakalaki na po ng maalis sa amin. Sumugan mo na ng 2 lanes. Talagang matapos to, kahit 2 lanes lang, malaking ginawa na sa mga tao, lalo na sa mga magsasaka. Very important yon, nationwide. Mas mapapabilis natin ngayon yung opening ng mga kalye. Sabi nga ni Pangulo, bukas lang tayo ng bukas ng mga kalye para makatipid yung mga pabiyahin natin. Lalo na yung mga magsasaka. Kaya pa-budget ko na yung 700 million din. Tapusin na natin lahat mga once and for all. See guys, once and for all, 700 million plus. Bypass road. Farm to market road, unfinished. Nakatingga. You see mga best, ganyan dapat. Alam mo naman Pangulo, mahalaga sa kanya yan. Inaalala niya ang mga taong bayan. Diba, ang laking ginhawa yan. Ayan yung sinasabi kong kiliglig. Nga naman, tingnan mo, putik talo. Hindi pala simentado. So, kailangan pag simentado yan, ang ganda, guys, Ganda ng kita nila niyan. Hindi na sila mag-arkila ng kuliglig or mga kabayo. Yun dapat ang Pangulo. So, kailangan ito matapos sa madaling panahon. Hindi lang dito, marami yan, guys, Shout out sa mga taga Kapas, Tarlac nga. Yun. Wow. Nga, kalahati. Tulad niya, no? Hindi man lang tinuloy. Ay, nakaw, nasakay yung pundo. Hindi natin alam, guys. So, yun mga kababayan, anong masasabi mo? Masasabi ninyo? Ako, masasabi ko, thank you, Mr. President. And of course, DPWH Secretary Dizon, na talaga naman, very hands-on. At masipag ang mga sekretary niya, sa totoo lang. Hindi lang sa DAR, lahat, DA, lahat. Masipag ang mga sekretary niya kaya. At sa kasalukuyang administrasyon, sa nakikita ko, ito yung administrasyon na talagang hardworking talaga ang mga sekretary ng Pangulo. Totoo yun. Even the President,
Alam po natin, nagkakasakit na nga na overfatigue gayon. Pero ngayon, okay na siya. Healthy. Diba? So yun guys, ang aking pinaka-latest update. Thank you guys for watching. See you again on my next upload. Bye and babus. God bless Philippines. Follow me and likes. Hit the button bell para lagi kayong upload sa aking mga upload videos. Bye everyone. Bye guys.